So today pag-uusapan natin kung bakit nga ba required magpalinis ng aircon. Required talaga ang term, no? Kung naranasan yung tumataas na yung bill ng kuryente nyo tapos hindi na masyadong lumalamig yung room, kunwari, yung gusto nyo na room temperature is 24 degrees Celsius, pero parang hindi mo ramdam. Tapos sasabihin mo, gawin mo nga 23 degrees Celsius kasi nga parang hindi ko naramdam yung lamig. Tsaka yung minsan yung kasama mo parang sinisipon na or inuubog. Yung quality ng air sa room is hindi na maganda kaya nagkakaroon ng allergy. Or minsan may tumutulo na sa loob ng inyong indoor unit, or minsan naman nakikita nyo na talaga yung mga alikabok visible na. Nakikita nyo na sa outdoor unit na talagang madumi na doon at visible na yung mga dumi. Yan na yung mga sign na kailangan na talagang ipalinis ang inyong aircon. So, kapag nagpapalinis ka, anong magiging benefits? Ang pinakauna is makakasave ka ng pera kasi maa-attain niya yung optimal airflow tsaka performance. Kasi nga, nilinis, di ba? Wala nang bara-bara, wala nang dumi. So, maa-attain niya ang pinaka-cooling effect or pinakamalakas na cooling effect niya. Yung efficient siya, nagiging efficient siya kasi nalinis siya. Which means, marireduce ang energy consumption, which equates to lowering the utility bills. So, after ng cleaning namin nun, same appliances, same ng number of hours of usage ng aircon, pinagkaiba lang dun is pinalinis namin siya. Bumaba talaga yung bill namin ng 500 to 700 pesos. Kaya, paigi talaga na mapalinis kasi nga makakasave ka. Gagastos ka nga ng pagpapalinis, pero makakabawi ka naman sa bill mo sa kuryente. Isang benefit na under saving money pa rin is yung preventive maintenance. So, kapag napapalinis nyo, so machi-check din, meron yan silang mga assessment kung anong meron sa AC mo or mga observations. Naglalagay kasi yan yung mga technician or mga naglilinis na mga aircon guys. So, naglalagay yan sila ng assessment kung after nila malinis yung aircon. So, yun pa lang, makikita mo na kung okay ba yung unit mo. So, maiiwasan mo yung mga costly repair. Hindi mo mini-maintain. Talagang possible, if ever, magkakaroon ka ng costly repair. Under pa rin sa saving money is makakasave ka sa premature wear and tear. Example, nasira siya kasi nga 2 taon or 3 taon mo bago pinalinis, tas uminit yung unit mo, tas nagka-problema. So, magpapalit ka ng aircon, bibili ka ng bago. So, di ba? Instead na tatagal pa sana siya ng 10 to 15 years kapag naalagaan mo, is hindi mo na maaabot yun kasi nga nagkaroon ka ng nag-breakdown agad yung unit mo or yung system mo. So, magkakaroon ka ng cost sa panibagong unit kasi bibili ka na naman ng bago. So, maiiwasan mo yun kapag nagpapalinis ka ng aircon or nache-check up yung aircon mo. Alam mo ba na each year, yung ating air conditioning unit ay nababawasan ng efficiency up to 1 to 2%. Ibig sabihin kung gaano siya kalakas dati, taon-taon nababawasan siya ng lakas. Mare, 100% pa siya na okay nung first year, the next year is 99 na lang. Sa sunod, 98, 97, parang ganun. Kung hindi mo pa pinapalinis, so baka more than pa sa 1 to 2%, di ba? Kapag hindi mo naaalagaan or nami-maintain. Pero kapag well-maintained naman siya at naaalagaan, possible na ma-minimize mo yung kanyang bawas ng efficiency niya up to 0.5%. Meaning, instead na, kunwari, 100 ngayon, next year is 99.5 efficiency lang. Parang ganon yung efficiency niya. Kasi, the more na tumatagal yung ating unit, nababawasan talaga ng efficiency sa regular wear and tear niya. Parang lahat ng bagay naman kapag tumatagal, na meron talaga siyang mga pagbabago or changes na kung saan, parang katulad natin, tumatanda. As year goes by, nag-i-age talaga tayo, pati yung skin, yung ating physical appearance, hanggang sa meron lang talaga din tayo maximum na lifespan. Parang sa mga gamit din. So, yun yung efficiency naman ng aircon. So, depende din yan
sa unit or brand or sa type ng aircon na meron ka. Pero general lang yun, yung 1 to 2%. Saka kapag napapalinis mo ng maayos is mami-minimize mo yung kanyang pagbaba ng efficiency, which is 0.5% kapag well-maintained or lower pa. Pangalawang benefit niya is yung sa health factor. Kasi kapag hindi mo siya pinalinis, tulad ng nangyari sa amin, parang umabot ng halos 1 taon bago kami nagpalinis, nung bago pa yung aming aircon. Sobrang sinisipon na ako noon, nag-allergy na ako. Tapos sabi ko, baka may something na or madumi na talaga yung aming indoor unit. Madumi na talaga yung aming aircon. Kaya yun, pinaschedule namin yun. Sobrang dumi ng aming aircon. Tapos, nag-recommend yung aming technician na every 3 to 4 months daw ipalinis kasi nga malapit sa kalsada, malapit sa factory, yung area na maraming alikabok, kailangan talaga siya ipalinis ng 3 to 4 months. Kapag naman yung mga area na wala masyadong alikabok, mga area na yung air is katulad sa bundok, example, or yung mga areas na hindi talaga maalikabok, pwede naman every 6 months. Depende yan sa usage, saka sa area, kaya naapektuhan or depende yan sa environment. Kung masasabi mong 3 to 4 months or 6 months, ganyan. Depende yan sa dumi or sa naiipong dumi ng inyong unit. Mag-check nyo naman kapag yun na nga visible na yung mga dumi, may tumutulo na sa indoor unit, or kita nyo na talaga yung dumi. Kapag pinalinis mo yung aircon unit mo, maiiwasan mo din yung water build up sa loob. Kaya nga nangyayari yung tulo sa loob ng unit, di ba? So, maiiwasan mo yung magkaroon ng mold. Hindi maganda yun sa air quality ng room or sa magiging impact niyan sa health. Kailangan talaga ipalinis para maiwasan yun for health reason. Kapag napalinis mo, magiging amoy malinis. Kasi pag hindi nalinis, parang amoy hindi malinis. Sa factor pa rin ng health para maiwasan yung mga mold or mga hindi ka nais-nais na mga amoy ng unit. So, kailangan ipalinis siya. Pangatlong benefit niya is enhance yung kanyang performance and reliability. Ibig sabihin, may peace of mind ka kasi nga, nung pinalinis mo, alam mo na walang sira kasi nga meron nga silang assessment yung mga technician. Tapos, at the same time, alam mo, natatagal yung unit mo. Magiging consistent ang kanyang cooling effect, tapos even ang kanyang pagpapalamig. Yung parang hindi siya yung tipong dito sa area na to, mainit, sa area na to, malamig, parang ganun. So, even siya na malamig lahat kung ano man yung desired yun na temperature. Nare-reduce yung risk of breakdown. Instead na, kunwari, alauna ng tanghali, sobrang init na, kailangan mo na magpaandar ng aircon. Tapos, dahil nasira siya, ayun, yung nakasanayan mo or yung routine mo, napaandarin yun. Dahil, kunwari, meron kang work from home, may gagawin ka, tapos sobrang init, hindi ka makagalaw tuloy. So, parang ganyan. Kapag napalinis mo, may peace of mind ka na alam mong hindi agad siya masisira. Lalo na pag, summer season, may peace of mind ka na alam mong may panlaban na talaga sa summer yung bagong linis mo na aircon. So, ang pagpapalinis ng aircon ay nakakatulong sa atin financially, sa ating health, nakakatulong din sa atin at saka sa peace of mind natin na talagang alam natin na yung quality ng air sa loob ng ating room ay okay at saka alam natin na walang molds na nabubuo. Tsaka walang tumutulo sa indoor sa loob ng unit natin. At the same time, nakakasave tayo sa ating bill sa kuryente. Yun yung mga benefit. So, meron kang gagastos na every 3 to 4 months or 6 months. Pero yung kapalit naman nun is yung peace of mind. Kasi nga alam natin na malinis yung quality ng air na pumapasok or nasa loob ng ating room. Nakakatipid tayo sa bill sa kuryente. So, yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. And huwag kalimutang mag-subscribe para i-support ang aking channel. Bye!